Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Itong mga about dito sa pinagtutunan nila ng pansin yung tungkol sa West Philippine Sea na naman. Wala ka ba kapagod-pagod na West Philippine Sea? Tingnan niyo yung mga laman po ng media ngayon. Puro na lang si ex-president Duterte. Pero yung sa 20 kilos na bigas at yung iba pa, wala naman. Hindi nila binabalita. Yan ang hirap dyan no? Hindi binabalita yung mga dapat ibalita. Pero yung ang feeling ko nga ngayon parang si Tatay Digong pa rin yung parang si Tatay Digong pa rin yung presidente natin. Kasi si Tatay Digong yung laman ng media. Diba? Kayo ba? Sangayon ba kayo na ganon? Kasi ako parang si Tatay Digong pa rin yung presidente. Parang umiikot ang buhay ng mga media ngayon kay Tatay Digong. Parang siya pa rin yung presidente. Parang natatabunan si The Junior. The Junior ba? Tama ba? Ayoko na magbanggit ng PBBM. The Junior na lang. Mapapalitan din naman yun. Mga ilang taon na. From just media. Diba? Mapapalitan din naman yan. Mga ilang mapapalitan na yan. Kaya abang-abang na lang tayo, no? So ito pag-usapan natin, gentleman's agreement. The ex-president Duterte sa China dapat busisiin. Konok-nonteting naman kayo. Wala na bang iba kayong matapik kundi yan na lang? Ang dami-daming pwedeng itapik yan na naman yung gentleman na yan. Walang yan wala na ba kayo ibang alam? Okay, play natin to. Ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Sa mga naging kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Ano daw? Tingnan nyo, unang pa lang, bias na tong network na to. Kailangan busisiin ng sambayan ng Pilipino. Ano ba kayo? Nagsalita ba kayo about dyan na kailangan busisiin ng si ex-president Tatay Digong? Parang wala naman tayong request na ganyan At ngayon parang may request na. At ngayon parang may request na. Anak ng timang naman yan. Kailangan daw busisiin ng sambayan ng Pilipino si ex-president Duterte. Bias talaga no? Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at polisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato De Castro na isang international... Nako, De Castro apelido. Renato tas De Castro pa. So ano pa bang abangan natin dito? Pero ito, tanong ko kay Renato De Castro, Sir, bakit po yung about po doon kay Kinoy about doon sa agreement nila ng China, bakit po ba't hindi nyo po napag-uusapan? Bakit po nakapokus lang kayo kay Duterte? Huwag naman po kayo masyadong magpahalata, Sir. Sa lahat po ng mga anti-Duterte dyan, huwag kayo masyadong magpahalata. Halatang halata na namin kayo Kating-kating na ba kayo sa Duterte? Gusto nyo gawin paggamit ko sa inyo to? Kating-kating kayo sa Duterte Ito pagtanggal ka dito, isang kamot mo lang dito, tanggal lang bagabag nyo dyan. Effective to. Kung medyo pasmado rin yung mga dila nyo, kalkalin nyo nito. Pwede nyo rin ito kalkalin. Maasim-asim to, may libag-libag ko pa to, ginagamit ko to pang kamot Studies expert mula sa De La Salle University.
Aniya bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. No po. By entering into an informal arrangement with China, Ito na yung mga we epal. give legitimacy to Ito na Chinese yung mga epal. process there, which is, of course, is not, in a way, it's illegal. Because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of Wow. this area. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating presidente. Ay, si Boy si Boy No Research, oh. Si Panochi nandito. Ayan, oh. Si Panochi, oh. Naku, lumutang na naman si Panochi. Pare-parehas to eh. Si Panochi, si Mike Abe, si Katz Jarrett. Pare-parehas yan. Mga, mga fake news peddler. Oo, paano ko ba nasabi? Katulad dito. Sabi niya, nasa ibang bansa na daw si Pastor Apollo Kibuloy. Eh samantalang kakalive lang nila Banat Bay nung panahon na pumunta sila ng Kingdom of the Jesus Christ. Eh nandun naman si Kibuloy sa tabi nila. So, di ba fake news? Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. So, kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katraidoran. Ano ba yung extent ng treason? Wow! Extended ka-traidoran. Pil na, Panochi, ah. Pil mo yung ka-fake newsan mo, ah. Yun daw, ano daw yung iswil ng katraidoran. Eh, bakit yung katraidoran din ng ginagawa ni The Junior sa Amerika? Questionin nyo rin yun. Pustahan tayo tong mga nagpapasikat na to. Tatakbo tong mga to. Pustahan, tatakbo yan. Tatakbo yan. O, may kita natin sa mga list ng mga senator yan. At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan? Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay Ano daw? mapresent, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan? Pero ang Mapapalakas sa mga bansa? Bakit yung pag-travel ni The Junior? Na, lumakas ba bansa natin? mahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Wow! Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para Wait lang, paano ano? Eh, wasak naman na talaga yan nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Na nirepair nga lang yan eh. Nga yung sinasabi ni Tony Roque na na pasimple na may dala-dala ang barko na may mga materialis para maayos-ayos yan. Tapos sasabihin na parang pinapalabas nila na sinira or hindi pinagawa. sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous yan. No? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakurang. Pagtataksil sa bansa? Shit! Paano pagtataksil sa bansa yun? Dahil nga sa China, ikaw Panochi, naturukan ka din. Grabe, no? Dito mo mahalata, dito nyo po makikita kung gaano ka-toxic na sa politics. Kung gaano yung pagiging bias ng mga media, no? Samantalang yung mga magagandang ginawa or magandang nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nila mapalabas. Kundi puro mga kasamaan lang at puro kasiraan lang. Hindi kasamaan, wala namang kasamaan talaga sa totoo lang eh. So, puro yung mga lang na anong nilalabas nila. Grabe pagkabayas talaga. Ito, at yung China, ang illegal ang presence dito.
Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Ito, Duterte na si Atty. Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President Duterte noon na wag mag-patrol ang Philippine Navy at China, ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Ano daw? Kasi may order din si President Duterte noon na wag mag-patrol ang Philippine Navy at China, ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na Anong papalakasin yung ano nga nakatunganga nga lang habang binobomba yung barko. Kahit anong pagpapalakas ng ano natin diyan, ng ukbong sandatahan pangdagat, kung nakatunganga lang din, edi wala ring magagawa. Kitang-kita doon sa video ng GMA, binobomba yung barko samantalang sila nakatunganga lang. Ibig sabihin, gusto din nila. Para nga naman masisi ng mga taong bayan, ng mga Duterte. Yun na naman yun. Pagkalupit. basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. Okay, pag-uwi natin, but we don't need to ano. Paano hindi basang-basa? Ang mahina kayo sa diskarte. Kaya nga sabi ni Atty. Roque, di ba, diniskartehan lang yan ni Tatay Digong para makalusot. Kaso nga lang, hindi nyo kasi gawain yun. Saka yung ginagawa nyo na alam, sa totoosin, alam nyo naman yan na bobombahin talaga kayo dyan eh. Alam nyo naman na bobombahin kayo dyan eh. Yung nga lang talagang pinagpatuloy nyo kasi nga para masita na naman ang taong bayan ng mga Duterte. Yun eh. Ay, naku. Bakit ganon? Change will be. Kasi ba yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission wooden ship. Madaming dynamics no? Kung, all options are open to the president because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa may ano ba? May kinonsult. Parang nakakatanga naman yung mga report ngayon. Ang lakas makabobo, no? Panelo at ni Atty. Roque. Ito, basahin natin yung title. Roque Panelo, magkaiba ang sinabi kaugnay ng gentleman agreement ni former President Rodrigo Duterte at Pres Xi. Yun. Iba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samon. Mga tanungan, no? Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating President Duterte and he categorically said there was no... Ayun yung hindi magets ng mga anti-Duterte. Ayun yung hindi nila magets, no? Kasi yung sinabi ni Harry Roque about po dun sa construction, yun kay Panelo naman, yung about naman sa nagpapaniwala na may agreement ang Pinas at may agreement ang Duterte at China.
In-explain naman na ni Banat Bay yan sa mga gusto ng another explanation dyan dito sa issue na to. Panoorin nyo na lang doon kay Banat Bay. Nakakapagod na rin eh. Explain tayo na explain. Wala rin naman. Diba? Paulit-ulit na lang eh. Gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan dapat ang pinagtutunan nyo ng pansin. Yan talaga may katibayan. Na binenta ni Trillanes. Bakit nakatuon lang kayo sa mga Duterte? Ba't yung kay Trillanes? Ito, batayin yung pagtunan ng pansin. Kasi kakampi. Kaya pala ka. Kaya naman pala ka. Ganun naman pala ka. Ganun naman pala eh. Kaya naman pala kaya naman pala tawag dito, kaya naman pala ayaw pag-usapan yung about yung kay Trillanes. Yan inakaswahan si Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Yun nga pala yun. Ba't ito hindi na pag-uusapan? Deadma, bingi-bingihan, no? Focus lang tayo sa Duterte. Focus lang tayo. Huwag tayo lilihis. Kahit na may maling ginagawa yung mga kasama natin, huwag natin pansinin. Focus lang tayo sa Duterte. Siraan lang natin sila ng siraan. Ganun yung mindset ng mga tanso vlogger. Tanso vlogger, mga anti-Duterte, katulad nito ni Trillanes. Na lumalaki na yung mata sa kakasilip ng butas laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon wala namang masilip. Trililing, ikaw Trililing. ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Naku! Raw sa panahon ni Aquino napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ng tensyon sa Scarborough noong 2012. Ano man ang in-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough. May background music pa. Level up ka na, Trillanes, ha? May pa background music ka na, ha? Sabi nga ni Risa Ontiveros, dapat action, wag lagyan ng drama. Pero kayo yung drama ng drama. Maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate. Wow! Lagyan mo pa, artihan mo pa. Mabawasan ang Chinese ships in Scarborough. Artihan mo pa. Hindi po covered at hindi pinag-usapan. Lungkutan mo. Ng sovereignty. Lungkutan mo pa, kulang pa. Nakukulangan pa kami. Ang Scarborough. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Gate niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China, partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isa sa katuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Easy talaga, hindi nawawala si Remulla, no? Manat ba yung yung best friend mo? Hindi nawawala sa sa mga hanay ng chipulangkot baby ko mo.